Mahilig ka ba sa alagang hayop? Marami bang aso at pusang gala sa lugar nyo? Nagbibigay sila ng seguridad. Nagbibigay din sila ng aliw. Subalit, dapat pa rin tayong mag-ingat. Upang tayo ay makaiwas sa kalmot at kagat. Isa sa kinahihiligan nating mga tao ay ang pag-aalaga ng mga hayop, pangunahin na ang aso at pusa. Kadalasan pa nga ay umaabot pa ito hanggang sa ating mga pagtulog. Huwag tayong maging kampante dahil pwede itong maglagay sa ating mga buhay kung hindi natin alam kung paano sila tatratuhin. Isa ang health center na ito sa Bagong Baryo, Caloocan City sa mga dinudumog ng mga nakakagat ng aso o nakakalmot ng pusa. Kabilang sa mga pasyenteng dinatnan namin ay ang isang 10 taong gulang na bata. Nakarang Saturday lang, bumisita kami sa Pasay sa friend ko. Then sa bahay nila, merong aso na alaga sila. Ang pangalan nata, Happy. Tapos, yung nangyari talaga yung kagat, wala ako kasi may binili ako. Sabi na lang sa akin na nakagat siya. Ano ba nangyari na? Naglalaro po kami ng marbles. Tapos ginagat po ako dito. Naglaro ka lang ng marbles, kinagat ka lang agad? Ayun po. Nung una kinabahan kami, pero sabi nga ng may-ari, ng kaibigan ko, usually yung mga anak niya nakagat na rin. So, hindi naman daw worry kasi may anti-rabies ata na yung aso. So kami parang panatag naman, pero nung nakauwi na kami ng bahay, hindi talaga ako mapakali. Ang mga bagong pasyente ay kukuhanan muna ng ilang impormasyon gaya ng lalaking ito. Ilang araw na ang nakalipas nang makagat siya ng aso, kaya tuyo na ang bakas ng ngipin sa kanyang binti. Bakit ka kinagat? Makikisiyar lang po sana ako. Tapos ayun lang po, makikisiyar po ako tapos bigla pong hindi po inaasang hindi nakatali yung aso. Hindi ko rin po kasi alam na may-ari na nandun lang po sa labas yung aso nila. So nakawala yung aso? Opo, hindi siya nandun lang po nakatali? sa may ilalim ng kotse. Parkingan po kasi yung bahay nila doon. Okay, sige. Kailangang matiyak na walang allergy ang bakunang ituturok sa pasyente. Nagsasagawa muna ng testing para makita ang magiging reaksyon nito sa katawan. So 10:30 po ito babasahin, sir. Doktora. Hintay ka na lang sa labas. Pagkatapos ng 1 oras na obserbasyon, saka iineksyon ang bakuna kung walang masamang epekto ang ginawang testing. Babalik pa ang pasyente para sa 2 o 3 pang susunod na set ng bakuna. Pero may gagawin ding obserbasyon sa nakakagat na aso at iuulat ito sa health center. Ito babantayan mo sa loob ng 14 na araw. Ito yun, ito nakalagay. Sabi mo, paglalaway, pag-iiba ng ugali. Simula po ng pagturok mo? Simula ng pagkakagat. Pagkakagat, Ito. Lahat yan. Pag namatay, nagkasakit. 2 weeks po. Oo, 2 weeks yan. Tapos ito yung mga dapat at hindi dapat mong kainin. Ito yung mga paalala. Ha? Kailangan basahin mo to. Ha? Ayon kay Dr. Aleli Ravena, Health Officer 3 ng Caloocan City, sa health center pa lamang na kanyang pinangungunahan ay nasa 35 bagong pasyente ang nagpapabakuna kada araw. Hindi pa kasama dito ang mga pinababalik para sa mga susunod na shot ng bakuna. Kahit po anong panahon, pwede pong makuha yan. Pero usually, yung sa mga mainit na panahon yan po, nagiging ano po yung mga aso nag-iiba yung pag-ugali minsan ng aso. Kasi nga po, mainit. Yun po. So, mas sabi natin pagka summer season sa Pilipinas, Opo. mas mataas ang Opo. kaso. Karamihan sa mga nakakagat o nakakalmot ng aso o pusa ay nangyayari habang nilalaro nila ito. Ano po ba yung common na reason? Base sa mga naging eksperyensya po ninyo, ano po ang common na reason bakit ang asong
may rabies ay nakakakagat ng tao? Ano po ba ang nagiging problema? Nasa tao po ba or mismong nasa hayop na? Minsan may mga tao kasi minsan na nakikyutan doon sa sa aso, o kaya may mga tao na may hilig sa hayop. Minsan kinukuha nila yun mga hayop, inaalagaan sa bahay, gano'n. Sa may mga gulang na ay madaling naisasagawa ang pagbabakuna. Paano po kayo nakagat eh? Nagaw ko lang yung aso ang shih tzu. Saan po? Saan po? Ayun po. Makita niyo po. Shih Tzu. Ano po? Hindi, ang nakakagat nito, askal. Oo. Magkasama sila sa loob ng bahay. Opo. Ayun, parang gusto niyang awayin yung shih tzu. Oo. Inagaw po kasi maliit yung shih tzu kumpara doon sa askal, malaki. Ano po? Umaon po yung Oo, ito, sumugat nga to pero na-injection ito. Oo. Naagapan. Ayan, ito yung niya, tama yun. Yan, dalawa. Kinabukasan saka kung naka-injection. Ang second dose mo na. Pangatlo po. Last na. Kanino yung head-up? Last na po tumaa. Last na. Paano po kayo nakagat? Ano po sir, pinaliguan ko po yung pusa namin, tapos wala po akong protection sa kamay. So, nilingon ako, kinagat yung ko. Siguro nalamigan siya dahil sinahod ko dun sa gripo. Pero yung pusa po namin, 3 months pa lang siya, tsaka may lahi naman din. Parang nabigla siya? Parang tingin nyo, bakit? Parang gano'n, nabigla kasi malamig nga, tapos bigla akong sinahod dun sa gripo. Tapos yun, opo, medyo nilingon niya ako, tapos kinagat niya po. Asan po yun? Dito po siya banda, pero ngayon kasi mahigit 1 week na, kaya hindi na masyado kita itong part na to. Kunting scratch lang naman din siya, kaya lang nag-sure lang ako kasi mahirap na din, di ba? Mamaya pabayaan natin, tapos doon lang tayo magugulat kapag once na, yun na pala, delikado na. So meron naman po tayong mga center na kagaya po dito na nagbibigay naman po silang libreng bakuna, kaya nagpapasalamat po ako sa netong center na to. Paano kayo nakagat? Anong nakakagat niyo? Yung pusa po namin, natapakan ko po siya bago po, nung pagkatlabas ko po ng CR, hindi ko po namalayan, natapakan ko po. Saan po kayo nadali? Dito po sa paa. Nagdugo po siya after ng makagat. Kaya nagpaturok na lang po ako. Pero ngayon wala na po siya? Opo, wala na po. Medyo gumaling na po. Wow, mga ilang araw na yan? Kuya? Mga 1 week na po. Takot to kasi ako sa Bakit po ba kayo Bakit ba kayo na... Inawat ko po yung baby Miming. Nahipag-away. Tapos? Tapos na po. Inawat nyo? Inawat ko po siya. Tapos ako po yung pinugpog niya ng kagat. Tsaka kamos. Pag ganun po pala daw, huwag mong aawatin. Kasi yung galit niya, mapupunta ko sa'yo. Pusa? Pusa po. Saan po na yan dadali? Sa bahay po. Sa bahay namin. Saan po kayo nadali? Dito po. Sa kamay? Po, kamay. Kinagat. Tapos galos. Kagat. Pero nagiging pahirapan na kapag ang pasyente ay bata. Second dose na to, ma'am. Pangalawa ko na to. Pangalawa ko na, di ba? Hindi na po. Hindi na po. Dito lang tayo, sasali na po. Ano ba nakakagat sa'yo, aso? Pusan, yan. Yung kamay niya kami. Ikaw, ganda, sandali lang yung mata. Di ba, Ikaw, nawakan ka na ni ate. Di ba, masakit ba? Last na to. Bili kay mama na ice cream. Wait lang, be. Wala na. Wala na.
Ano te? Paano sila kagat te? Kalmot po. Ano po? Sandali na. O, ayan na. Tapos na tayo. Sa kabila na tayo. Nangyari te? Anong nangyari? Nakalmot? Nakakot yan. Nakalmot? Nakakagat? Nakalmot ko ng pusa. Bye-bye! Bye-bye! Paliwanag ng Bureau of Animal Industry, bukod sa aso at pusa ay may iba pang hayop na maaaring panggalingan ng rabies. Ang rabies po ay isang sakit na nakukuha po natin from mga infected na animal nung rabies virus. So usually yan nakukuha natin sa mammals. So ibig sabihin yung mga aso, pusa, tapos pwede din po actually yan nai-infect din. Baka, baboy, kambing. So yun po yung mga tao, pwede po tayo ma-infect at pwede po tayo makapagpasa din ng rabies. Base sa datos ng ahensya, may paggalaw ang bilang ng kaso ng rabies noong nakaraang taon. Mas mataas po yung detected na positive, tested positive sa 2024 compared ng 2023 data natin. Kaya lang, pag titingnan din naman natin ang trend ng data, mas madami po yung nagpapatest. So, yung mga samples na nasasubmit. Kaya po, pag kinumpare naman between 2023 and 2024, siguro ang difference is may mga 2,000 din ang difference ng total number ng submission ng testing. So, mas madami yung natitest na positive, pero mas mataas yung natitest natin in total. Kumbaga yung surveillance na tinatawag, mas malawak yung surveillance na nagagawa natin. So, kumbaga, pag kinumpare naman natin yung percent positivity between 2023 and 2024, mas mababa actually. Maaari naman tayo makaiwas na makalmot o makagat ng ating mga alagang hayop. Sa pamamagitan ng kanilang kilos at pag-uugali ay maaari na tayo makakuha ng mga babala. Narito ang mga pamamaraan upang hindi tayo ma-infect ng rabies. Mali yung paniniwala ng mga tao na lahat ng aso ay automatic na may rabies na. Tandaan natin ang rabies ay isang virus. Meaning to say, nakukuha ito o nahahawa sila from a rabid animal. So, mali din yung paniniwala ng mga tao na automatic daw yung tuta ay may rabies. Hindi po totoo yun. Sabi ko nga, ang rabies ay virus na nakukuha lang kapag na-infect ka ng isang rabid animal. Normally, yung behavioral changes dun sa isang rabid na aso ay makikita natin na parang agresibo lang siya, parang normal lang siya. Pero, in fact, the only way we can know if this is a rabid animal, kailangang i-test siya. I-test yung brain niya. Merong test na ginagawa para doon. But, kung ikaw ay merong aso, tapos nagulat ka isang araw na naging agresibo na yung aso mo na wala man lang trigger, na kahit ano lang, medyo maghinala ka na. Kasi normally, sa behavior ng aso, kapag aggressive yung aso, meron siyang certain triggers. Ibig sabihin, triggered siya by stranger, triggered siya by loud noise, triggered siya by ibang pusa or ibang aso, yun. Pero kung ang aso mo ay triggered by everything na lang na hindi mo na alam kung ano yung gusto niyang kagatin, maghinala ka na at dalhin mo na sa otoridad yung aso mo para ma-examine kung rabid siya. Malalaman mo kasi yung difference kung rabid na yung aso or yung anxiety. Normally, yung anxiety, napapansin mo na yan nagpo-progress eh. Yung rabid na aso, bigla na lang naging ganun. Bigla na lang siyang naging matatakotin sa hangin, naging matatakotin siya kahit sa tubig, hirap siya lumunok, naglalaway siya. All those things na nakikita mo, kailangan mo nang magduda at isipin na baka nakagat ng rabid animal yung aso mo. First and foremost, para malaman natin kung rabid yung aso natin, tignan natin kung meron silang mga open wound,
baka nakagat sila ng ibang aso. And dun kasi yung source, yung rabies virus kasi pumapasok siya sa open wound. So halimbawa, may open wound yung aso mo or nakagat siya o kaya naman nadilaan ng ibang aso yung open wound mo na rabid, then possible na ma-infect siya. Ang rabies ay hindi lang sa aso nakukuha. Ang mga pusa ay pwede ring magka-rabies. Ang halos lahat ng mammals ay pwedeng magka-rabies. Ang pinaka nagiging exposed lang sa rabies ay yung mga aso and yung mga pusa kasi sila yung pinakamadaming population. Pero even other animals like bats and rats can have rabies. Hindi rin totoo na porkit marumi ang aso, let's say yung mga asong nasa kalye, yung mga aspin, ay rabid agad. Ang karamihan kasi tingin nila sa dumi nakukuha ang rabies. Hindi po sa dumi nakukuha ang rabies. Ang rabies po ay isang virus. Kailangan makagat ka ng rabid animal para magkaroon ka nito or pumasok yung rabies virus sa open wound mo. Kaya lang naiisip ng tao na yung mga asong nasa kalye yung carrier ng rabies dahil madalas sila nandun sa basura. And free-flowing sila. Ibig sabihin, nasa public sila. So anyone can bite the asong kalye, the aspin, and ma-infect siya. So wag po kayong maniniwala na porkit nasa loob lang ng bahay niyo yung aso nyo, ay hindi na magkaka-rabies. Kung halimbawa, yung aso nyo ay nasa loob, pero may isang rabid animal na pumasok sa bahay nyo, let's say pusa o kaya aso, at nakagat yung aso nyo, it's the same thing. May infect pa rin siya. So, yun yung isa sa biggest misconception. Another thing na naririnig ko yung sinasabi, mas matindi daw ang rabies ng tuta kesa doon sa matandang aso. Isa lang po ang rabies. Ang rabies ay rabies. Walang mas matindi. Nakakamatay ang rabies. Tapos isa pang misconception ng mga tao, akala nila ang binavaksinan lang ng anti-rabies ay yung aso. Meron din pong sariling anti-rabies para sa tao. Magkaiba po yun. So yung para sa aso, veterinaryo po maglalagay nun. Yung para sa tao na anti-rabies vaccine nila, ay tao po ang maglalagay nun. Doktor po ang maglalagay nun. So hindi porket nakagat ka ng aso tapos isipin mo na magkaka-rabies ka, pumunta ka sa veterinaryo. Sa ospital po kayo dumiretso dahil sa ospital, nandun po yung anti-rabies shot. Another thing is yung rabies po, wag nyo pong ipagsawalang bahala yung rabies kasi possible ngayon nakagat kayo. After ilang araw, wala kayong makitang symptoms, pero after 7 days, 7 weeks, 7 months, dun yung makita yung symptoms, possible yon. Why? Kasi nagtra-travel po yung rabies virus. Kaya mapapansin nyo kung mas malapit sa ulo yung pagkakagat sa inyo, mas mahal yung vaccines. Kasi mas madali niyang madadamage yung sa utak mo. Hindi kagaya kung halimbawa sa kamay lang, magtra-travel pa yung rabies virus papunta sa utak. Yun yung tatargetin niya. Nervous system. So, wag nating ipagsawalang bahala na, uy, nakagat ako, after 2 days, wala naman akong nararamdaman eh. Magulat ka na lang. Pagkatapos ng ilang linggo, dun ka na tinamaan ng rabies. Normally, para ma-assess natin yung isang aso kung rabid o hindi, titingnan lang natin yung changes sa behavior niya. Pero hindi siya definitive. Ang definitive is kailangan mo siyang i-contain, dalhin mo siya sa veterinary, and the veterinarians will do a test to make sure na rabid talaga siya. Kasi karamihan, pwede nga mangyari kasi yung behavioral changes ng aso ay maging kaparehas ng rabid animal. Kailangan mo lang makita yung progression na yon. At ang rabies ay may 3 stages. Una, ito yung changes pa lang ng behaviors niya, yung nagiging matatakutin nga siya sa mga sound, matatakutin siya sobra sa hangin, nahihirapang lumunok, matatakutin sa tubig, tapos aligaga. In fact, kagat din nila yung kung saan sila nakagat. Pumasok yung rabies, kinakagat din nila yung katawan. Self-harm, tapos lethargic siya. Ang susunod na stage doon ay yung frantic and furious stage. Ito yung stage na nagwawala na siya. Na lahat na lang ng makita niya gusto niyang kagatin. Kahit na kahoy, kahit ano yan, kahit bakal kakagatin niya. Tapos, pag napunta na sa utak talaga yung rabies, yung last stage niya, ito na yung catatonic na wala na talaga. Diba? So, para ma-assess natin na mabuti, kung nakakita tayo ng behavioral changes sa aso natin and nagdududa tayo na wala naman silang trigger, bakit sila magagalit, bakit sila matatakot sa hangin, ayaw maligo, takot na takot dun sa tubig, i-contain na natin. Ilagay natin sa crate, dalhin natin sa veterinarian, and itanong natin sa kanila para malaman natin
kung rabid talaga sila. Kasi sila lang yung may capacity to do the test. Para sa lahat ng nanonood sa atin, wag po tayong maging kampante na kapag nakagat tayo ng isang aso na vaccinated by anti-rabies ay hindi ka na pwedeng ma-infect ng rabies. Tandaan natin, merong mga failed vaccines na nakukuha yung mga aso. Ibig sabihin, hindi nag-effect yung anti-rabies vaccine sa kanya. Another thing is pwede ring expired na yung rabies vaccine niya. And para sa lahat ng nanonood, huwag tayong mag second guess kung rabid ba yung nakakagat sa atin. Basta nakagat tayo ng aso o kaya na-scratch tayo, kailangan natin magpunta sa doktor para magpa-anti-rabies shot. For all the viewers, what I want you to do is to be really conscious. Ang rabies po ay nakakatakot pero preventable siya. Kaya very important talaga na annually pinapa-anti-rabies shot mo yung aso mo. Kasi dagdag protection to. And para naman sa mga nag-aalaga ng aso, kahit na hindi kayo nakakagat ng aso, pwede naman kayong magpa-pre-exposure rabies shot. Kagaya ko bilang dog behavior expert, hindi ako nawawalan ng pre-exposure before, tapos meron ako mga booster shots ng rabies. Kasi para sa safety ko yun. Hindi ko titipirin yung sarili ko, gagawin ko ang lahat para makaiwas sa rabies. Sana sa lahat ng nanonood sa Lifesaver, sana mas naintindihan ninyo yung tungkol dun sa rabies. And sana wag tayong matakot. Kailangan lang nating maging conscious dahil preventable naman ang rabies. Ako po si Lester Sapanta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso. Kung gusto nyo pa pong matuto ng first aid at disaster preparedness, maaari po kayo mag-follow, mag-subscribe at huwag nyo na pong kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. Tuloy-tuloy po ang pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Narito ang pagresponde ng aming mga kasama sa UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office hating gabi ng March 7. Nang puntahan ng team ang lugar sa Barangay 1, nadatna ng 60 anyos na lalaking nakaupo sa gilid ng daan kasama ang kanyang mga kapitbahay. Nahihirapan itong huminga kaya't agad na ini-assess ang kanyang kalagayan. Napag-alamang mababa pala ang oxygen saturation nito. Ginamitan ng oxygen delivery device para makapag-supply ng oxygen sa kanya. Pero hindi pa rin bumalik sa normal ang oxygen level nito. Kaya minabuti na ng UNTV News and Rescue Team na dalhin sa ospital ang pasyente. Kung titignan natin yung isang perspective ng isang team leader on this operation, napaka-crucial nito kasi maraming naglalaro sa kanyang isip kung ano yung mga possible causes, kung bakit na nagkakaroon ng difficulty of breathing yung pasyente. So, ang tawag natin dito is medical case. So dito, naglalaro na sa kanya, sa isip niya, nagpo-formulate na siya na ano yung mga line of questionings na dapat kong itanong doon sa patient ko, sa mga kamag-anak, nang sa gayon, makapag-arrive ako doon sa mga possibilities na pwede kong makuha. And then, it's going to be process of elimination. Kaya kung makikita nyo doon sa video, aside doon sa management na pagbibigay natin ng oxygen, kasi nga nagkakaroon ng difficulty of breathing yung patient natin based on sa kanyang chip complaint, and also makikita din natin doon sa video yung mga symptoms ng difficulty of breathing sa kanya. And then, in-assess nung team leader natin, and nagkaroon din tayo ng question and answer portion. Kasi part ng patient assessment natin, yung mga tanong, para dun nga makapag-arrive tayo dun sa mga possible causes. Kaya minsan kasi, hindi naintindihan ng ibang tao na bakit ang daming na tanong ng isang rescuers. Unknowingly, yun yung tools na ginagamit ng isang rescuers para malaman niya kung ano yung mga possible causes doon sa nararamdaman ng patient. Kung ang patient natin is talagang meron na siyang diagnose na medical conditions, na ang isa talaga sa magiging expectation doon sa kanyang medical condition is difficulty of breathing, ang isang number 1 doon is prevention. No, maiwasan natin na yung pwedeng mag-trigger ng hirap sa kanya na paghinga ay maiwasan. Second, dapat i-assure din ng mga relatives
na merong yung prescribed medication para sa kanya is on standby. Hindi siya dapat mauubusan. Lalo na kumpara dun sa difficulty of breathing niya. Like for example, kung merong asthma, yung patient natin na-diagnose siya with asthma at inatake siya ng asthma. So kung ano yung prescribed medication sa kanya, kung inhaler ba, kung kailangan ba siyang i-nebulize. So yun yung mga ganon, dapat may available na nebule anytime para atakihin siya, makakapag-nebulize siya. So yung mga ganon, dapat meron sila available. And then also, dapat alam din nila yung symptoms, kung kailan ba magwo-worsen. At of course, dahil hindi na dapat natin paabutin na mag-worsen yung situation ng patient, dapat immediately, dali na siya kaagad sa hospital. So yun yung main na dapat na tandaan ng mga kasama sa bahay or ng mga relatives na mga may ganong cases. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na magagamit natin upang tayo ay maging ligtas sa rabies. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng iba't ibang pamamaraan upang tayo ay maging ligtas. Ako po si Benedict Galasan, magandang umaga po sa inyong lahat.